Ang pelikulang ito ay nagbukas sa kalawakan kung saan si Darben ay nasa isang mabatong planeta na nakarating doon ay gumawa siya ng isang butas at naglabas ng isang malaking bato nitong bato na kanyang pinagpira-piraso gamit ang kanyang hindi mapapantayang martilyo nang ang bato na ito ay naging abo. Natuklasan niya na ang Pulse Ares ay hindi magmukhang ordinaryo sa bawat aspeto nang hindi nag-aksaya ng isang segundo sinuot niya ito sa kanyang palso at sinubukang humanap ng isa pa ngunit wala doon ay isiniwalat ng kanyang kapareha na maaari itong sa ibang lugar ngunit hindi nila alam kung saan ang eksenang Chang ay patungo sa Jersey City kung saan si M. Marvel nabubuhay ngayon si Kamala ay nasa kanya. Imagination through drawing according to her picture isa siyang teammate ni Captain Marvel na tinutulungan siyang i-demolish ang mga masasamang personalidad kahit si Captain Marvel ay pinalakpakan din ang kanyang espiritu at isinama siya bago pumasok sa imaginary world na ito ipinaalam niya sa kanyang ina na ginagawa niya ang kanyang science project na ito ay isang puting kasinungalingan at hindi niya alam na ang kanyang imahinasyon ay magiging katotohanan. Ang eksena ay lumipat sa isang araw na ang nakalipas nang kapag si Captain Marvel ay nasa kanyang kama sa pamamagitan ng aparato. Siya ay sumasalamin sa kanyang nakaraan kung saan kailangan niyang sumali sa isang misyon sa pamamagitan ng pag-iwan sa kanya family behind. When she left, Annihilator comes to wipe out her family coming. At this point she opened her eyes because watching beyond this is too much. When she woke up, Nikki Fury, founder of the Avengers support group, called her. She picked up the call and he updates her tungkol sa isang bagay na kakaiba sa sistema. Sinusuri ni Monica ang sistema, nakakagulat para kay Captain Marvel dahil hindi pa niya ito nakilala pagkatapos na umalis sa kanyang bahay na iniwan ang lahat ng ito. Hiniling sa kanya na pag-aralan ang sitwasyon na hindi kalayuan ay sinunod ni Captain Marvel ang Furies order at ipinadala sa mabatong lugar. Habang nakarating doon si Captain Marvel ay karapat-dapat na makipag-ugnayan kay Monica ngunit naisip ni Monica na hindi ito ang tamang oras para mag-patch up kaya bumalik siya sa kanyang trabaho at tumingin sa jumper point sa parehong punto na napansin din ni Captain Marvel. Isang jumper point na hindi pa nagsasara, ibig sabihin ito ay natigil at nagpapalabas ng enerhiya na parehong lumapit sa jumper point at ang mga banda ng kala ay nagsimulang lumiwanag sa sandaling ang kanilang lugar ay lumipat. Narating na ni Monica ang lugar ng Captain Marvel at si Captain Marvel ay nasa silid ni Sela sa pamamagitan ng pagsirakan niya. Aparador din si Kamala ay nasa kalawakan na nakasuot ng spacesuit at wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Nasa labas siya ng spaceship ng Fira at nakilala niya siya ngunit si Kamala ay bago sa kanya. Sa kabilang banda si Captain Marvel ay nakatingin sa kanyang mga daliri na kumikinang sa kapangyarihan. Pinagmamasdan din niya ang silid na puno ng mga larawan niya. Walang duda na kwarto ito ni Kamala. Para bumalik sa kanyang tunay na lugar, lumabas siya ng kwarto kung saan nabigla ang mga magulang ni Kamala nang mapatingin kay Captain Marvel sa kinaroroonan ni Sela nang hindi ito sinasagot niya. Gumagalaw sa labas at lumipad sa kalawakan. Dito niya nahanap ang lalaki ni Darben na sinimulan niyang bugbugin at pinilit niya silang ibunyag ang sikreto ng Darben. Si Ben ay umuusad sa tanks para sa pagkakasundo at wala siyang magagawa para pigilan siya ngunit hindi niya alam na siya si Captain Marvel at walang imposible para sa kanya ay inalis niya ang mga ito sa isang shot sa pamamagitan ng pagiging isang lightning bomb. Pagkatapos nito lumipat siya sa kanyang spaceship at ina-update si Fury tungkol sa gulo na ito ay pinaplano niyang habulin si Darben ngunit sinubukan ni Fury para pigilan siya sa paggawa nito ngunit hindi siya pinansin ni Captain Marvel at pinaandar niya ang kanyang barko upang ilipat ang Tanax. Bukod dito ay nakarating na rin si Monica sa spaceship sa kanyang lugar ngunit wala siyang ideya kung bakit sila lumipat. Kailangan nilang malaman ito sa lalong madaling panahon dahil maaari itong be possible again. On the other hand, Kamala tried to convince his family that she didn't break her closet door. In reality they are convinced because it could be Captain Marvel who came out of her room. Listening to this, Kamala's heart is jumping with happiness. Also Captain, naabot ni Marvel ang Tarks. Palihim na nakapasok siya sa kanilang lugar dito. Sinubukan ni Ben na kumbinsihin ang emperador na tulungan siya ngunit hindi siya sumang-ayon dahil ang resulta nito ay maaaring maging kapahamakan. Nagkalat na sila dahil sa digmaan at hindi maaaring
pagsapalaran ngunit tiniyak niya sa kanila na magbabantay. Ang mga ito na isang magandang opsyon bilang isang resulta sila ay kumbinsido pa na si Captain Marvel ay nahuli at nang siya ay aatake na sa kanya ay muli siyang lumipat. Kamala ay si Captain Marvel na hindi alam kung paano haharapin ang mga karibal dito. Captain, tinutulungan siya ng pusa ni Marvel sa pamamagitan ng pagkonsumo ng mga lalaking iyon sa kanyang mga galame nang sabay-sabay na dumarating ang mas maraming kakompetensya ngunit muling lumipat ng magic work at sa pagkakataong ito ay narito si Monica na humarap sa mga ito ng buong tapang na ngayon ay si Kamala ay nasa kanyang tahanan at sinabi sa kanyang mga magulang ang tungkol sa kakaibang pasang ito. Inalis ng pasang ito ang mga lalaking iyon mula sa kanyang bibig at cute na hiniling ni Kamala sa kanyang pamilya na tumakbo bilang karagdagan. Si Captain Marvel ay asar sa sitwasyong nangyayari sa kanila pagkatapos ng enerhiya ni Jumper Point na gumamit siya ng liwanag muli upang mag-teleport at muli ay nasa lugar ng Camel. Oras. Tinuturuan sila ni Captain Marvel ng leksyon sa pamamagitan ng pag-iwas muli sa kanilang mga baril. Nag-teleport sila at nakipag-usap si Kamala sa mga kalaban na ito sa tulong ng kanyang pamilya. Naabot ni Captain Marvel ang Thanax at pinatumba ang mga kaaway na naglakas loob na guluhin siya. Muli ay nag-teleport sila at sa pagkakataong ito ay umiiwas si Monica sa pag-atake ng mga kaaway sa bahay ni Celeste. Sa lalong madaling panahon ay lumipat sila kung saan pinabagsak sila ni Kamala kasama ang kanyang pamilya at pinatay ng galit ang mga karibal gamit ang kanyang baril. Pagkatapos ay isiniwalat ni Monica na kapag gumamit sila ng enerhiya ng sabay-sabay ay inilipat nila ang eksena. Lumipat sa bahay ni Kamala na nasa mas masahol na kondisyon kasabay ng pagdating ni Fira at Monica para dalhin ang mga karibal na ito at makipag-usap kay Kamala. Ipinapaliwanag ni Monica ang kanilang kapangyarihan sa kidlat na kayang sumipsip ng kidlat si Captain Marvel at nakikita rin niyang si Kamala ay may kakayahan sa kidlat na kaya niya gamitin ang pisikal na pakikinig. Dito nasasabik si Kamala na ipakita sa kanya bilang isang resulta. Lumipat siya sa Captain Marvel na tumakbo sa labas upang muling pumunta sa kalawakan. Alam din ni Monica na nasa hangin ang CA kaya sinubukan niyang gumamit ng flying power na gumagana sa pamamagitan ng ito ay bahagya na niyang nahuhuli ang Kamala at ang Kamala ay lumikha ng isang kidlat na circle na nakapaligid sa Thanax. Sa harap ng Darben Darb sinabi sa kanya ng kapareha ni Ben na sila ang asawa ni Captain Marvel na biglang sumulpot dito sa matinding paghihirap. Papatayin sila ni Darban gamit ang kanyang kidlat na power band ngunit dumating si Captain Marvel at iniligtas sila ng kanyang pambihirang kapangyarihan at ang simula sa pagitan nila ay nag-atake sila sa isa't isa nang si Captain Marvel ay umatake sa kanya ngunit ang kanyang banda ay nagligtas sa kanya at siya ay tumalon mula sa kalawakan. Hinabol siya ni na Captain Marvel at Monica ngunit nanatili dito si Kamala at hindi makakalipad. Bilang isang resulta dumating si Captain Marvel upang dalhin siya sa Emperor Doge's place. Darben parusahan sila dahil sa paglabag sa kasunduan sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng kanyang banda. Ang kidlat na lumilipat sa kalangitan ay nagbukas ng jumper point. Pagkatapos gawin ito ay lumipat siya mula rito at nagtatanong si Captain Marvel kung paano makakatakas ngunit wala namang nagsimulang lumala ang lugar na ito at sinubukan silang iligtas ng team ni Captain Marvel kahit na hiniling ni Captain Marvel si Kamala na pumasok sa spaceship ngunit mas pinili niyang protektahan ang mga tao gamit ang kanyang pisikal na kidlat. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Captain Marvel na wala si Kamala sa loob ng spaceship dahil gumagawa siya ng slide para iligtas ang mga taong dinadala niya sa kanya sa loob ng barko at dapat silang makatakas bago tuluyang masira ang lugar na ito sa paraan na sinabihan ng Emperor si Captain Marvel na lumayo sa kanila ngunit tumulong si Captain Marvel na makahanap ng secure na site. Dumating ang kaibigan ni Captain Marvel at dinala si Emperor at ang kanyang mga kasama sa pinakaligtas na lugar. Bago pumunta pinayuhan niya itong manatili sa kanyang koponan sa halip na mag-isa sa Hala Darb. Inalis ni Ben ang maskara dahil siya ay kinuha ang hangin mula sa lugar ng emperador. Kahit na ang ibang mga tao ay maaaring makahinga sa hangin, ang kredo na ito ay napupunta kay Darben na nakikipaglaban para sa kanilang mga karapatan at ipinangako niya na gagawing hala ang orihinal nitong anyo sa lugar ng Captain Marvel. Si Captain Marvel ay sinusubukang ayusin ang isang
ang bagay at tinulungan siya ni Monica na ayusin ito. Nagreklamo rin si Monica na hindi na siya babalik at kailangan niyang maghintay para sa kanya, ngunit kailangang gumawa ng iba pang bagay si Captain Marvel upang hindi siya makabalik. Lumipat sila sa Kamala na malugod nilang tinatanggap at ipinahayag ni Kamala na ang pangalawang Pulse Ares ay pag-aari ng kanyang lola at gusto niyang bawiin ito mula kay Dar-Benn sa pamamagitan ng mga Pulse Ares na ito na maaari niyang buksan ang jumper point na lumilikha ng kaguluhan sa mundo upang malaman na ginamit nila ang aparato upang sumisid sa nakaraan. Pagkatapos ng pagsisid, alam nilang maaaring makuha ni Darb ang power and code attack against them. Now they have realized she wants to restore her land, that is hala nakakuha siya ng hangin at ang pangalawang yaman niya ay tubig na makukuha niya mula sa alad at alam ni Captain Marvel kung saan ito. Bago pumunta doon kailangan nila para makakuha ng permiso mula sa kanyang pamilya na nagbibigay sa kanya ng positibong tugon. Pagkatapos ng assurance of Monica na ang kanyang pamilya ay kasama ni Fury sa kalawakan at tinitingnan niya si Gus, isang pusa na kakaiba ang kinikilos bago pumunta sa misyon na ginagawa nilang sanay na lumipat para sa layuning ito na kanilang inuupuan ang kanilang mga lugar at kumpletuhin ang bawat isa sa mga gawain ng sabay-sabay sa lugar ni Fira. Ay nakakita sila ng kakaiba at sinubukan nilang malaman ito, ngunit hindi na sila lumipat sa alad kung saan siya ay malugod na tinatanggap. Bago makarating doon, sinabi na sa kanila ni Captain Marvel ang tungkol sa kanyang kahalagahan dito, ngunit ito ay pambihirang binati nila siya ng pagkanta at dinala sila ni Captain Marvel sa palasyo ng prinsipe. Personal siyang iniimbitahan ng prinsipe na sumayaw sa pamamagitan ng paggawa ng kanyang mga damit bilang isang prinsesa. Habang sumasayaw kasama niya, sinabi niya sa kanya ang tungkol kay Darbenin na pupunta dito upang magnakaw ng tubig. Prinsipe naging seryoso at gumawa sila ng plano para harapin siya, Monica, at haharapin ni Captain Marvel si Dar-Benn at haharapin ni Kamala ang iba pang mga karibal sa labanang ito, kasabay ng pag-alam ng assistant ni Fury tungkol sa darating na 37 barko. Ang sitwasyon, nababahala at galit na nagtanong sa kanyang katulong na alamin ang isang halaman na nagmula kay Gus. Sa kabilang banda, Dar-Benn ay dumating din sa alad ng mahusay at hiniling niya sa prinsipe na harapin siya, ngunit ang prinsipe ay ipinagbabawal na gawin ito at si Monica ay gumagamit ng isang laser na itinapon siya. Kahit na nagsimula na ang labanan sa pagitan nila at nakipag-usap si Monica kay Ben, Captain Marvel at Monica na parehong lumipat sa kanilang lugar para itumba siya ng hindi malamang na Darb. Ipinasa ito ng mga associate ni Ben sa kanyang hammer. Darb, tinamaan ni Ben ang martilyo ay nasa sahig at dapat silang tumakas na ginagawa ito. Siya ay lumipat sa kanyang spaceship upang lumikha ng jumper point at mahirap din para kay Kala na lumaban ng walang sandata, kaya lumaban si Prince sa kanyang ngalan at hiniling sa kanya na gamitin ang kanyang scarf bilang sandata. Ginamit niya ang parehong pamamaraan bago gumawa si Ben ng jumper. Dumating si Monica upang huminto siya at siya ay lumipat ng kanyang pwesto kasama si Captain Marvel. Captain Marvel at si Dar-Benn ay nagsimulang mag-away at sa sandaling dumating si Monica ay parehong binigyan siya ng isang mahirap na oras at dito dumating si Kamala. Habang ang mga Pulse Ares na ito ay pagmamay-ari ng kanyang lola, nagsimula silang nagniningning at kumukupas. Hinihingi ni Ben ang Pulse Ares na ito. Hiniling ni Kapitan Marvel si Kamala na makapasok sa loob ng barko at sinunod niya ang kanyang utos. Sa kabilang banda ay dinaig niya sila sa pamamagitan ng pagsipsip ng kapangyarihan ni Captain Marvel at gamit ito laban sa kanila ay itinapon niya silang dalawa at lumikha ng jumper point na hinihila ang tubig sa hala. Pagkatapos nitong gawin ay tumakbo siya palayo at tumalon si Monica sa barko at pinaandar ito. Natakot si Kamala, ngunit natigil siya sa kanyang upuan nang lumabas si Captain Marvel mula sa dagat at dinurog ang dalawang barko gamit ang kanyang kapangyarihan at nakapasok din siya sa loob ng barko para harapin mga barkong ito. Pinayuhan siya ni Monica na tumakas, ngunit naniniwala si Captain Marvel na kakayanin niya ang sitwasyon. Natakot si Kamala hanggang sa mamatay at pinindot niya ang button na babukas sa portal kung saan nakarating sila sa ligtas na lugar na nakarating doon.
civil war at deterioration and Darb nais din ni Ben na maghiganti sa kanya para sa layuning ito ay kinukuha niya ang mga mapagkukunan na gusto niya at ninanais na mabuhay ayon dito ang kanyang susunod na target ay maaaring Fiera bukod sa nakababahala na sitwasyon nila sa Fierez. Lugar at kailangan nilang lumikas sa lalong madaling panahon lahat ay tumatakbo mula dito at nalaman ni Fiera na hindi ito mga halaman sa halip ito ay mga itlog ng gansa dahil lumalabas ang mga pusa mula sa mga itlog na ito dito ipinapayo ng Fierez Associates na kunin ang lahat ng mga tao sa tulong ng ang mga pasang ito ay unang tumanggi si Fiera ngunit sumang-ayon dahil wala silang pagpipilian. Nang dumating ang koponan ng Captain Marvel at nagulat sila nang makita ang napakaraming pusa pati na rin ang mga pusa na pinipigilan ang lahat ng tao sa kanilang mga bibig. Sinubukan sila ni Captain Marvel na pigilan ngunit ipinakita ni Fiera ang kanyang pumayag sa kanyang gawain na mas madaling kunin ang mga pasang ito kaysa sa daan-daang tao kaya dinadala ni Captain Marvel at Kamala ang mga taong ito sa bibig ng pusa at si Monica ay abala sa pag-alam kung ano ang gusto nila ibinunyag niya na gusto nila ang kanilang anak bukod pa sa Darb na ito si Ben ay nagbukas ng isang paglukso itinuro ang pagkaladkad sa anak na lalaki sa hala sa kabilang banda ang mga magulang ni Kamal ay bumalik din sa Earth sa pamamagitan ng pagpaalam sa kanilang anak na babae na pumasok sila sa loob ng barko at nag-enjoy sa isang maalog na biyahe na halos hindi na sila mapadpad sa lupa bukod pa si Captain Marvel ay lumipat sa Darb, Ben at Monica. Sinuntok siya sa likod niya at itinapon pagkatapos nito nagsimula silang mag-away ng iconic they are switching their place to knock her down but she still proves dominant but they turned the table and she fell to the ground. Captain Marvel asked her to give her the bracelet and Monica sinisiguro sa kanya na bubuhayin niya si Hala sa pamamagitan nito nang kukunin na ni Kamala ang Pulse Ares ay tinalikuran niya ito at itinago ang kanyang palakol sa kanyang mukha. Sa himpapawid ay alam ni Monica ang mangyayari kaya't hiniling niya kay Kamala na yumuko si Captain Marvel sinubukan siyang iligtas ngunit si Ben ay naging abo ibinalik siya ni Monica at tumingin sila sa nakabukas na butas sa espasyo dahil sa Darb kasalanan ni Ben na isara ito tanong ni Monica sa kanila. Na gumamit ng space power sa kanya at maaari niyang isara ang butas na ito sa pamamagitan ng pagsipsip ng kapangyarihan na ginagawa nila ang parehong bagay at kailangan ni Monica na kumpletuhin ang kabilang panig ng butas bilang isang resulta ay natigil siya doon at hindi siya mailigtas ni Captain Marvel bukod dito. Dumaong si Kamala sa lupa sa isang sasakyang pangkalawakan at ang kanyang mga magulang ay masaya na makita siya sinabi niya kay Fiera na si Captain Marvel ay umalis upang tuparin ang kanyang pangako gamit ang kanyang kapangyarihan muli niyang binuhay ang araw at ang mga tao ni Hal ay muling tinatamasa ang sikat ng araw sa kabilang banda ay maayos ang lahat at si Captain Marvel ay kasama si Kamala din sila lumipat ng bahay at umaasa para sa pinakamahusay para kay Monica ang eksena ay nagbago nang makita namin si Kamala na nakipagkita sa isang superhero upang gumawa ng isang koponan at pumayag siyang hanapin ang Ant-Man. Maraming salamat po sa panonood.